Sa bawat butil ng ani, may kwento ng pagsisikap. Sa bawat bukirin, may pangarap na pinagyayaman. Ito ang kwento ng isang babaeng magsasaka na ginawang lakas ang bawat pagsubok. Ang kwento ni Concepcion C. Carillo. Noong taong 1980, isa lamang siyang tenant farmer na nagsasaka sa maliit na lupaing may sukat na 2.5 hectare. Kasama ang kanyang asawa at 7 anak, araw-araw nilang hinaharap ang hamon ng buhay sa kanayunan. Limitadong kita, pabago-bagong panahon at kawalan ng katiyakan ng kinabukasan. Ngunit para kay Connie, ang lupa ay hindi lamang kabuhayan, ito ay isang pangarap na kailangang pagyamanin. Dumating ang malaking pagbabago noong taong 2000 nang sa wakas ay mapagkalooban siya ng pagmamay-ari ng lupang matagal niya nang sinasaka sa ilalim ng programang Agrarian Reform. Sa sandaling iyon, nagsimula na ang mas matibay na pangako na gawing mas produktibo, mas makabago at mas mapapanatili ang kanyang bukirin. Ngunit hindi naging madali ang landas. Noong 2013, winasak ng mapaminsalang Typhoon Haiyan ang halos lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa halip na sumuko, pinili niyang bumangon. Naghanap siya ng mga kaalaman at pagsasanay mula sa Department of Agriculture. Doon niya natutunan ang mga makabagong pamamaraan tulad ng sloping agricultural land technology at integrated diversified organic farming. Sa tulong ng mga kaalamang ito, unti-unti niyang binuo muli ang kanyang bukirin. Hindi lamang bilang sakahan, kundi bilang isang modelo ng makabago at napapanatiling agrikultura. Bilang isang hands-on farm owner, personal niyang pinamamahalaan ang bawat bahagi ng produksyon, mula sa mga pananim hanggang sa pag-aalaga ng mga hayop, sa pamamagitan ng crop rotation, multiple cropping at naingat na pamamahala ng lupa. Nagiging masagana ang bawat panahon ng taniman. Para kay Connie, ang pagsasaka ay hindi lamang trabaho. Ito ay isang pamilya at payaman ng adhikain. Kasama niya sa bukid ang kanyang asawa at maging ang kanyang mga apo ay tinuturuan niya mag-ani ng mais at magpahalaga sa agrikultura. Sa bawat pagtatanim, naipapasa niya ang mga aral ng sipag, disiplina at pagpamahal sa lupa. Ngunit higit pa sa sipag, si Connie ay isang tunay na innovator sa bukid. Isa sa kanyang natatanging imbensyon ay ang Bike for Life, isang malikhaing sistema kung saan habang siya ay nag-eehersisyo ng bisikleta, napapaandar ang sirkulasyon ng tubig sa kanilang palaisdaan. Ang sobrang tubig ay ginagamit upang diligan ng mga pananim. Isang simpleng idea na pinagsama-sama ang kalusugan, kahusayan at produktibidad. Isa pang makabuluhang inobasyon ang kanyang babuyang walang amoy na sistema sa pag-aalaga ng baboy. Sa pamamagitan ng fermented bedding materials na tinatawag na pangbunggas, nawawala ang mabahong amoy ng kulungan at nagiging organikong pataba ang mga dumi ng hayop. Sa paraang ito, nagiging malinis ang kapaligiran, mas maayos ang produksyon at nadaragdagan pa ang kita ng sakahan. Hindi rito nagtatapos ang kanyang mga inisyatibo. Gumagamit siya ng biochar bilang natural na panlaban sa mga peste. Nagpapatupad ng vermicomposting upang gawing pataba ang mga farm waste at nagpaunlad ng rabbit at vermiculture technology upang maging mas epesyente ang produksyon. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang bukirin ay naging isang integrated diversified farm. May rabbits, ducks, swine, poultry, quail at iba pang hayop. Mayroon ding iba't ibang pananim tulad ng prutas, kakao, kape, niyog, forage crop, at naging strawberries na tinatanim sa recycled containers. Maging ang mga maliliit na espasyo ay napapakinabangan sa pamamagitan ng vertical gardening o sky garden. Patunay na sa wastong kaalaman at malikhaing pag-iisip, walang nasasayang na lupa. Ngunit ang tunay na sukatan ng tagumpay ni Connie ay hindi lamang ang dami ng ani, kundi ang dami ng tao na kanyang natutulungan. Ngayon, kinikilala siya bilang resource person sa sustainable duck farming at trainer sa quail farming technology, kung saan ibinabahagi niya ang kanyang kaalaman sa kapwa magsasaka sa iba't ibang komunidad. Ang kanyang bukirin ay naging isang center of learning, kung saan ang mga magsasaka ay natututo kung paano gawing mas produktibo, mas makabago at mas matatag sa pagbabago ng klima ang kanilang mga sakahan. Mula sa pagiging isang simpleng tenant farmer, si Concepcion Connie Carillo ay naging isang leader,
innovator at huwarang magsasaka. Ang kanyang kwento ay patunay na ang tunay na tagumpay sa agrikultura ay hindi lamang nasusukat sa ani, kundi sa dedikasyon, inobasyon, pangangalaga sa kalikasan at pagbabahagi ng kaalaman sa kapwa.